tanong ko sa kanya, sabi ko, Panginoon, bakit mo ako binigyan ng ganito? So, Magandang araw po mga kaibigan. Welcome to Anong Kwento Mo TV. Ang Anong Kwento Mo TV channel ay mga kwento ng mga ordinaryong tao na mayroong extraordinaryong karanasan at kwento na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay mga kwento na maaaring katulad din ng kwento mo. Kaya tara na at manood, ma-inspire at mamangha sa ating bagong tampok na kwento ngayong araw. Ang ating guest of the week ay isang masipag at tapat na lingkod ng Diyos mula sa Jesus is Lord Global Ministry. At siya po ay handang-handa ng ibahagi sa ating lahat ang kwento ng kanyang buhay. Sabi nga sa isang author, serving the Lord is the greatest privilege on earth. Pero, paano kung subukin ka? Paano kung may mga problemang dumarating? Masasabi mo pa bang privilege or burden ang paglilingkod? Sabay-sabay po natin alamin ang kwento ni Pastor Vic Tolentino. Amen. So magandang araw po, Pastor Vic. magandang araw din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay ng inyong programa. Welcome po kayo sa ating programang Youth Tambayan. Ito po ay gawain ng mga kabataan at sa ating YouTube channel na Anong Kwento Mo TV. Yun po yung ating ina-upload after po ng Youth Tambayan. At salamat po dahil napaunlakan nyo kami na ibahagi sa amin ang inyong kwento na parang napaka-interesting po ng inyong kwento kung paano po kayo sinubok ng Panginoon sa inyong paglilingkod bilang isang pastor. Yan. Handang-handa na po ba kayo, Pastor? I always ready naman na maging bahagi at maging blessing sa bawat isa na naniniwala ako na isang hamon ito na dapat nating malaman at makapagpatibay sa ating mga kabataan at sa mga tumatambay dito sa inyong programa. Yan, okay. Proceed na po tayo. Gusto ko lang po ipakilala bago ang lahat, si Pastor Vic Tolentino po at ang kanyang wife ay nag-guest na po sila sa Family Matters sa 702 DZAS 2 years ago. Yung Pastor, no? Okay, 2 years ago, before mag-pandemic. Napanood ko kasi yung kwento nila. So, naging interesado po ako doon sa kwento nila para maipalabas dito sa Anong Kwento Mo TV. Okay, simulan na po natin ang tanungan, Pastor. Ilang taon po kayo nung kayo ay nagsimulang magpastor? Ako, siguro mga edad ko nun, late 30 na, siguro mga 29 or 30 years na ako nun, 30 years old. At hindi pa naman ako nagpastor nun. At lumabas anak namin kasi kinasal kami 1994. At 1995 lumabas na siya. At during the time, kagagraduate ko lang nun sa Bible School. Kaya lang, nung lumabas na siya, talagang ang desire ko nun talaga ay to serve God. Kaya lang, medyo naudot ako sa aking pagsisimula sa ministry kasi nga lumabas yung special child namin. Okay. So, ibig sabihin, from the start pa lang talaga, nasa puso nyo na yung pagpapastor at pagsaserve sa ating Panginoon. Gayun pa man, may bigla kaagad na parang hindrance para hindi kayo makapagsimula kaagad. Ano po yung support ng asawa ninyo sa inyong ministry? All out po yung support niya? Yung asawa ko, dahil may trabaho naman siya, talagang todo suporta, talagang 100% na nakasuporta sa gawain na yun. Then, paano po ninyo napagsasabay o nabibigyan ng oras yung pag-aalaga doon sa anak ninyong panganay na special child? Then, at the same time, meron po kayong mga tao din na inaalagaan. Tapos, nagtatrabaho din po yung asawa ninyo. So, paano po ninyo na nabibigyan ng oras yung inyong anak?
Ang ginagawa ko pag dadating ako sa bahay, dahil yung anak ko ay, actually, anak ko ay, sa ngayon ay 26 years old na, at siya ay cerebral palsy, hindi siya nakakalakad, nakaupo lang, at yung mga muscle niya ay matitigas na, at kaya pag dumadating ako, ang pinaka pahinga ko ay i-exercise yung kanyang katawan, pinalalakad, dine-exercise, dine-therapy, so yun. So, from business, then ministry, then pagdating sa bahay, ganun pag-aalaga naman yung ginagawa po ninyo. Ay, oo, ganun. At medyo mahirap at talaga naman po na napaka-challenging ng buhay ko na hindi ko nga alam kung paano yun pagsasabay-sabayin. Ministry, family, alaga ng anak, medyo mahirap. Nung lumabas po yung anak ninyong firstborn, then sa kanya pa lang po ba nalaman na special child siya, na meron siyang cerebral palsy? Or sa ultrasound pa lang alam niyo na? Actually, nung yan ay lumabas, siyempre bilang firstborn ay talagang tuwan-tuwa ako. Tapos, kasi nung isinilang yan, yung asawa ko ay nag-pre-eclampsia at underweight yung bata, napakaliit lang. Ewan ko ilang pounds yun. Sinlaki lang ng bote ng coke. At na-incubator siya for how many months doon sa De Los Santos Avenue, sa De Los Santos Hospital. At nung malaman namin na may problema siya, 1 taon na. Kasi nagtataka kami bakit hindi siya kumikilo ng gumagalaw ng parang normal. So iyon. Okay. So, papaano po ninyo hinarap yung ganong bagay na nangyari sa inyong buhay? Yung pagkakaroon niyo po ng special child, questionable po ba ninyo yun sa Diyos? Nag-question po ba kayo sa Kanya? Oo, medyo nag-question ako kasi nung lumabas yun, ay mainit na mainit ako sa Panginoon noon. Talagang on fire ako noon. Tapos nung dumating siya sa buhay namin, nagtanong ko sa kanya, sabi ko, Panginoon, bakit mo ako binigyan ng ganito? So, yun ang tanong ko lang. At kasi ang hirap po kasi binigyan ka na ng anak na special child tapos nagme-maintain pa ng medicine dahil nagkukonvulsyon. Araw-araw yon, ilang beses siya nagkukonvulsyon. At kung ilang beses siya nagkukonvulsyon, ay nagigising ho ako ng kung 3 beses sa madaling araw. 3 beses di ako nananalangin at pinagpipray ko siya. At talaga namang wala akong ginawa kundi mag-pray. Lahat ng yata ng klase ng prayer ay nagawa ko dito sa bata na to. Yun. Tapos yung alam niyo po yung knowing na alam niyo na panghabang buhay yung ganong burden na gagawin pag-aalaga sa kanya. Kasi di ba wala naman po talagang lunas yung kanyang sakit. At knowing na for the lifetime talagang siyang aalagaan. Gaano po kahirap para sa inyo yun? Medyo mahirap kasi nga kung sabi nga ng doktor, sabi niya, enjoy mo na lang anak mo. Ang kalimitan sa mga edad na ng ganyan ng mga bata is 15 years old na ang inaabot. Enjoy mo na lang. So umabot siya ngayon 26 na magto-27 na this next year. At mahirap pero punong-puno naman ng enjoyment kasi tuwing makikita kay anak ko ay hinahalikan ko tapos nag-I love you ko tapos kaya nga ako inspired lagi kasi sabi ko nga, Lord, regalo mo to sa akin. I have to enjoy this gift na mula sa iyo. So ang inspirasyon ko dito dahil sa binigay sa akin ng Panginoon, isa lang ang pinanghawakan ko. Sabi ko yung problema na ito ay hindi naman to eternal. Temporary lang naman to. So dapat ako maging faithful sa mga problema na to dahil pag ako naging faithful dito, pagharap ko sa iyo, Panginoon, ay sigurado, sabi ko gano'n, at ipagmamalaki mo ako dahil ginawa ko yung pinagagawa mo sa akin. Yan, kasi nga, di ba, sabi sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those
who love Him. So medyo mahirap talaga po yung pinagdaanan po ninyo kasi sa mga nanonood po sa atin, gusto ko lang pong ipaalala na yung situation na to is talagang mahirap dahil panghabang buhay niyo pong dadalhin yung ganitong klase ng problema. Pero ang tanong ko po, Pastor, is nahirapan po ba yung tanggapin? Gaano po katagal bago niyo natanggap sa sarili niyo na eto na yung bigay ng Diyos tanggapin na lang. Kasi nung una, di ba, nag-question muna kayo? Nag-question niya ako, pero yung pagtanggap ay hindi mahirap sa akin. Kasi yun ang isang kagandahan no, na nakita ko na siguro by the grace of God, kung yung ibang mga tatay ay talagang nalulungkot, nahihirapan na tanggapin ang katotohanan hanggang sa iniiwan nila yung family dahil mahirap yung sitwasyon. Pero ito ang nakita ko dito, no, na sabi ko, dahil ito yung regalo mo sa akin, Panginoon. So, ginamit tong anak ko na to na blessing sa buhay ko. Kung nasaan ako ngayon, kung sino ako ngayon, ito dahil ibinigay niya sa akin yung anak na to. So, siya yung nagpapasaya sa akin, nagpapalakas, at siya din yung ginamit ng Panginoon para maglingkod ako at maitayo yung mga iglesia na ngayon ay ginagamit ako ng Panginoon para sa iglesia na ito. At yung anak ko talaga ay pinagmamalaki ko na kung wala yung anak ko na to sa buhay ko, siguro walang iglesia. Yun, kasi nakita ko po, Pastor, parang kasama nyo lagi doon sa church, yung anak ninyo, kasama ninyo siyang nagsisimba. Although talaga naka-wheelchair lang siya, then pinapakain lang, sinusubuhan. Hindi talaga nagsasalita, di ba? So, pero salamat, nakikita ko dahil parang proud po kayo siyang ipakilala sa mga tao. Pero, ito po yung next na question ko, Pastor. Sumubok ulit ba kayo after nung first child? May yung pangalawa ay after 2 years ay nagplano uli kami na magkaroon ng second baby. Although cesarean yung aking asawa, pero yung second baby namin, grabe ho, sabi ng doktor nung ilabas, sabi niya, ay, Daddy, okay yung anak nyo, normal naman. May konting problema lang. Sabi ko, ano po ang problema? Grabe nung lumabas po, clapfoot po, clapfoot. Nakaganyan yung paa pero wala na ikang problema, kailangan lang nating i-cast. So, kaya nung lumabas yung aming second child, nakakasting na po yung paa, nakasimento na, at yun naman yung aming ginagamot. Kaya nagkaroon kami ng trauma na mahirap na pag ikatlong baby na naman ay napakahirap siguro, baka hindi na namin alam kung ano gagawin. So this time, nung doon sa first child nyo, may question kayo di ba? Bakit may cerebral palsy? Tapos yung second child, may question ba ulit kayo? Wala na siguro dahil parang grateful lang ako dahil kasi yung una talagang medyo mahirap kasi incurable talaga, wala na talagang gamot, walang lunas. Pero ang isa ko doon ay hindi na ako nag-question dahil siyempre kapag ikaw ay laging nananalangin, yung question kasi nangyayari lang yan kapag yung tao walang close relationship sa Panginoon. Ang hirap kasi nun dahil kung ang kausap mo lang kung sino-sino at hindi talaga si Lord sa buhay mo, ang dami ka talagang mga bagay na hindi matanggap sa buhay mo. So this time, madali nyo na pong natanggap kasi yung second baby nyo is curable naman yung kalagayan niya. Then, ibig sabihin, nagawan din po ng paraan after niyang maipanganak. In 6 months ay naayos na. Ngayon mapapansin medyo konti na lang na pagka lang siya natutulog, medyo nakabaluktot yung paa. Kaya pagka minsan nakikita kay anak ko, minamasahe ko yung paa, pagka nakikita ko nakabaluktot at tinutuwid ko lang pagka nakita kong nakabaluktot, yun lang. Ayan. Pero para sa kaalaman po ng lahat, yung second child po ni Pastor Vic ay graduate na po ng college. Graduate na siya dun sa STI, pero sa ngayon nag-aaral siya sa Lasal at dun siya nag-aaral ngayon. Yun nga lang, may mga restriction kasi bawal yata siya mag-basketball,
bawal siya mag-football. Yun, kasi nga may situation siya na inaalagaan sa kanyang paa. Okay. What about po yung reaction po ninyong ng asawa ninyo doon sa first and second child nyo? May pagkakataon ba na siya mismo ay nag-question na din? Ay, yung dalawa na yun, nung lumabas, ay gusto nga sana, ang pangarap namin is apat talaga yung maging baby namin. Kaya lang, medyo natakot na rin ho kami sa pangatlo at saka pang-apat, di na namin tinuloy. Kasi yung una pa lang, kinukumpute ko yung una namin hanggang ngayon, kung yung binili namin ng gamot, tapos binayad sa mga therapy, ay sabi ko, napakayaman ko na pala kasi kinumpute ko more or less mga okay lang ba sabihin, mga 5 to 7 million na yung nagagastos dun sa first child namin. Until now, gumagastos pa kayo sa maintenance? Ay, oo, may gamot, diaper pa lang eh. Ang mahal-mahal ng diaper. Kasi libo na sa isang linggo pa lang, diaper pa lang. So, Pastor, ano po yung blessings na nakita ninyo or naranasan ninyo over dito sa mga trials na pinagdaanan ninyo? So, unang-una siguro yung yung naging prayerful. Ikalawa ay kailangan mong magsipag kasi kung hindi ka magsisipag sa laki ng gastusin. At ikatlo at naging kanlungan ko lagi ay yung ministry na pag hindi ako naglingkod sa Panginoon, saan na kaya ako pupulutin ito kung ganito yung kalagayan namin. So, I consider this trial as a great joy na makapaglingkod sa Panginoon. At ginamit din ito ng Panginoon para i-bless yung buong pamilya namin. Yun, kasi nga po, di ba, may problema ka na nga, tapos hindi ka pa maglilingkod sa Lord, ibig sabihin, wala ka nang kasama. So, kinakailangan mo talagang mas lalo mapalapit sa Panginoon kasi para mas kakayanin mo pa, mas magiging matatag ka pa sa pagharap ng mga problema. Kasi habang tayo nasa mundong ito, may mga problema talaga tayong pagdadaanan. Pero, Pastor, ano po yung maipapayo ninyo sa mga pamilya ngayon na katulad din ng sitwasyon po ninyo na merong katulad ng anak na special child or may mga special na pangangailangan? Gaano ba katinding pasensya at pagtsatsaga ang kailangan po nila para mapagtagumpayan nila yun? So siguro sa mga may mga anak na special child o may special needs, siguro masasabi ko lang kung dumating na yung pagkakataon na kayo mismo ay naranasan nyo, yung naranasan ko, hindi natin maiiwasan na magtanong sa Kanya. Pero pwede natin itanong sa Panginoon, Lord, bakit mo pinahintulot to sa akin? Pero ang isang maganda dito, ang nakita ko, yung tanong kung bakit, ngayon sinagot ng Panginoon yun eh. Ang sagot niya doon, kung paanong si Pablo ay nagkaroon din ng kapansanan at nanalangin siya, ang sagot lang ng Panginoon, kung saan ka mahina, doon kita pinalalakas. So, sa lahat ng mga dumadaan sa ganitong mga problema, siguro ang una-una, maging close siya sa Panginoon. Kasi wala naman tayo pwedeng matakbuhan, kundi ang Lord lang sa buhay natin. Ikalawa, yung ating pamilya, yung ating asawa na binigay sa inyo ng Panginoon, mas lalo niyong mahalin, at yung mga anak niyo na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ay lalo niyo din silang mahalin at ipakita mo na you are very important to me. At yun yung mga isang paraan para yung isang pamilya ay mag-stood doon sa mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Yan. So, sa inyo pong mag-asawa, nagkaroon po ba kayo ng pagtatalo or kumbaga parang yung asawa ninyo, pinigilan po ba niya kayo sa ministry ninyo bilang isang pastor? At mag-focus na lang doon sa pag-aalaga ng mga anak niyo? Siguro ilang hindi ko naranasan na pinigilan ako.
nagagalit nga yung asawa ko sa akin kapag hindi ako sa ministry pinupunta. Pag sa mga kaibigan, nagagalit siya. Pero pag sa ministry, kahit 1 linggo ako dyan, ay okay lang. Basta sabi niya, alam ko lang na nasa ministry ka. Huwag ka lang nasa cellphone. Huwag ka lang nasa gadget. Kasi ang isang nakikita ko nga doon, kapag sabi niya, dati ang tagal-tagal mong mag-pray, magbasa ng Bible. Ngayon, kalahating oras ka na lang, nauubos na yung time mo dyan sa gadget. Kaya, ngayon, pinakikinggan ko naman at siguro reminder din sa lahat ng mga ating mga kapatid na yung time with the Lord ay nawawala na. Siguro limitahan yung pag-gadget at kung hanggat maaari, kung hindi naman kailangan, ay huwag nang maaari ay magbabad doon sa gadget. Nawi sa gadget, no? Ayan, mga kaibigan, alam niyo mga kaibigan, yung pagsubok ng buhay ay isa po yan sa pamamaraan ng Panginoon to bring us closer to Him. Yan. Kasi minsan susubukan niya yung faith natin kung gaano pa tayo katatag at gaano ba natin kalalim yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya may mga pagsubok ng buhay. Pero yun nga lang, kailangan po natin mapagtagumpayan at lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. So, meron pa po akong isang question, Pastor. Ano po ang Bible verse na nagpapalakas sa inyo sa tuwing nababasa ninyo ito? Siguro yun sa Philippians 1:21. For me, yung paano nga ba yun? Yung Galatians 2:20 na for me to live is Christ. Philippians 1:21, for me to live is Christ. So, yung verse na yun, yung die ay saka na. Yung for me to live is Christ lang. And to die is gain. Saka na siguro yung gain. Saka na yung die. Saka na yun. Yung for me to live is Christ. Christ. Yun. For me to live is Christ. Na ang karugtong nun ay Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. And no longer live but Christ who live in me. The life I live in the flesh is I live by faith in the Son of God who loved me most. So yun siguro ang isang nakita ko, no, na sa bawat isa na nakikinig at sumusubaybay sa tambayan ng bayan ay ito yung masasabi ko. Youth tambayan po. Youth tambayan. Youth tambayan. So, tambayan ng bayan. Hindi lang to pang youth Actually, tambayan ng bayan ang nakikita ko dito. Hindi lang tambayan ng mga kabataan, kundi tambayan ng bayan. ng buong bayan. Buong bayan. Yan. So yun po. At kinakailangan po ay yung buhay ho natin dito ay pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi lang sa iyo. Akala ng iba, yun yung life verse ko Akala ng iba, yung buhay na meron ka ay sa iba. Kaya ang ginagawa ng iba na matapos nilang makilala ang Panginoon ay parang sineset aside nila yung pananampalataya at ginagawa kung ano ang gusto. Pero ang sabi doon, for me to live is Christ. So, kung ito ang magiging buhay natin, si Kristo sa buhay natin, siguro, sabi niya, hindi natin ala tayong pagkisisihan sa buhay na ito. Pag si Kristo yung naging buhay natin. Yan, okay po. Doon po sa mga manonood natin ngayon na dumaranas ng pagsubok na tulad din ng pinagdaanan po ninyo, ano po yung encouragement po ninyo sa kanila? Kasi minsan, lalo sa mga kabataan po ngayon o sa mga Kristiyano po ngayon, talagang madali silang sumuko. Madali silang magtanong sa Diyos, madaling mag-question, or madali silang mag-give up. Ano po yung pwede niyong ipayo sa kanila? So, ang maipapayo ko lang, katulad nga ng sabi nga sa Santiago chapter 5 verse 13, may paghihirap ba kayo? So, sabihin, kung dumadaan yung mga paghihirap na ito sa ating buhay, anumang klase ng problema yan, yung may problema ka man sa anak, sa asawa, sa business, sa career, sa trabaho, at maging sa iyong Christian life na pinagdadaanan. So sabi ko, may paghihirap ka ba? Sabihin, meron tayong pinagdadaanan. Pero ang payo ni Santiago doon, sabi niya, manalangin ka.
So isang bagay lang ang isang magagawa natin lagi, na kung ano man yung ating pinagdadaanan, isa lang ang nais ng Panginoon, dumulog ka lang sa Kanya at itulog mo lahat ng iyong mga problema, sapagkat walang problema na pinahintulutan ng Panginoon sa buhay mo na walang solusyon na inihanlaan para sa iyong problema. Laging meron. Yan, laging meron ang solusyon ng Panginoon sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin at pagdadaanan pa. Kaya mga kaibigan, ang buhay po natin ay punong-puno ng pakikibaka, punong-puno ng pagsubok na kailangan pagtagumpayan. At ang sekreto upang magtagumpay ay at malampasan ito ay ang pananatili natin sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 15 verse 5, "If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Ba? So kung haharapin natin ang mga pagsubok sa buhay ng mag-isa, hindi po natin kaya kasi kulang tayo ng lakas, kulang tayo ng kakayanan para harapin ang mga ito. Kailangan natin ang tulong ni Kristo at ang kanyang pagsama at pangunguna sa ating mga buhay. Tulad po ni Pastor Vic, hindi madali ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Hindi madali ang mga pinagdaanan niyang pagsubok sa buhay. Kasabay ng kanyang ministry, ng kanyang pamilya, at ng kanyang hanap buhay. Pero hindi siya sumuko dahil alam niya na kasama niya ang Diyos na gagabay at mangunguna sa kanya. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod sa iyong paglilingkod, kung ikaw ay nakakaramdam na parang walang nangyayari, tila parang hindi mo nakakayanin, kapatid, balikan mo lang yung mga pangako ng Diyos. Kapatid, magpahinga ka sa presensya ng Diyos at tiyak makakasumpong ka ng kapahingahan mula sa kanyang mga salita. Okay, salamat po sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating programa at asa po kayo na marami pang mga kwento ang ating itatampok na siguradong makapagbibigay ng inspirasyon at encouragement sa inyong mga buhay. Kaya kaibigan, ikaw, anong kwento mo?